banal na ina, Birheng Sakdal Ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at ang aking espiritu'y nararanas sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya akong kaniyang mga alipin. Banal na ina, Birheng Sakdal Ganda, Reyna ng langit at lupa, ipanalangin mo kami. Ati pong simula ng ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang paikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ginugunita natin ngayon ang pagdadala sa mahal na Birhen sa templo. Mga minamahal na kapatid, aminin po natin ang ating mga nagawang kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang kasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Ito'y ating pagsisihan ng lubos sa harapan ng ating pong Hesus Nazareno at yakapin natin ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang pagmamahal at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Birheng Maria ay humihiling ng iyong pagbigyan, pakundangan sa kanyang pagdalangin upang kami maging dapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Sinabi ng Panginoon, umawit ka sa kagalakan, bayan ng Sion, pagkat maninirahan na ako sa piling mo. Sa araw na yaon, maraming bansa ang sama-samang magpupuri sa Panginoon at pasasakop sa Kanya. Siya'y maninirahan sa gitna ninyo. Sa gayon, malalaman ninyong sinugo ako ng Panginoon. Muli niyang kukupkupin, ituturing na kanyang sarili at itatangi ang Jerusalem.
manahimik sa harapan ng Panginoon ang lahat ng nilalang, pagkat siya'y tumindig mula sa kanyang templo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ina ng anak ng Ama, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Pinusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Diyos ay makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Jesus sa mga tao, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid at ibig kayong makausap." Ngunit sinabi ni Jesus, "Sino ang aking ina
at sino-sino ang aking mga kapatid. Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ay siya kong ina at mga kapatid. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Papurihan po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Ngayon po ay araw ng Biyernes, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, araw ng ating pong Hesus Nazareno. Nagkakatipon-tipon po tayo bilang isang pamilya. Tayo po'y kanyang mga anak na inaangkin ng lubos at timihiling at pinabibiyayaan ng kanyang biyayang ipinagkakalob sa atin ng ating pong Hesus Nazareno. Sa Biyernes pong ito, sa araw na ito ay ginugunita natin ang pagdadala kay Maria sa templo, the presentation of the Blessed Virgin Mary. Mga minamahal na kapatid, ang pagdiriwang po natin ngayon ukol sa pagdadala sa ating mahal na ina sa templo ay isang tradisyong nagpapaalala sa atin na kahit sa kanyang murang edad, hinihahandog si Maria ng kanyang mga magulang, sina San Joaquin at Santa Ana sa Panginoon sa templo. Ito ay isang gawaing puno ng pananampalataya, puno ng pagtitiwala, at puno ng lubos ng pagsuko sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal na kapatid, mula pa sa kanyang kabataan, si Maria ay ganap ng pinasbasan talaga ng Panginoon. Siya'y binigyan ng isang tungkulin kumbaga na hindi niya pa alam, ngunit pinaghahanda, binubukod ang ating mahal na ina. Kaya po, kung titingnan po natin sa unang pagbasa, sa ipinahayag ni Propeta Zacarias, ang isang kahangahangang pangako mula sa Diyos. Ako'y darating upang manirahan sa gitna ninyo o gitna mo. Noon, mga minamahal na kapatid, ang bayan ay nasa gitna ng hirap. Wasak ang Jerusalem, pagod ang sambayanan, at maraming nawalan ng pag-asa. Ngunit, mga minamahal na kapatid, nangusap ang Diyos. Magalak ka, ako'y maninirahan kasama mo. Ito ang puso ng ating kapistahan. Ito ang puso ng ating pagdiriwang ngayon. Ang buhay ni Maria ay katuparan ng pangakong ito na ibinibigay sa atin. Mga kadiboto, mga minamahal kong kapatid, sa pamamagitan ng ating inang Maria, ang Diyos ay tunay na nakipanahan sa kanyang bayan. Sa payak at mapagkumbabang buhay ni Maria, unti-unting naging totoo ang pangako ng Diyos. Kaya mga minamahal na kapatid, si Maria ang naging buhay na templo o buhay na templo na ibinibigay sa atin na pinananahanan ng ating Panginoon. Ang buong buhay ni Maria ay larawan ng isang hinahandog sa Diyos. Mula pa sa simula, hindi dahil perpekto siya, kundi dahil siya'y bukas at masunurin at handang sumunod sa nais ng Diyos para sa Kanya. Kaya po, sa ating Ebanghelyo ngayon, tila bagay nakakagulat ang sinabi ng ating pong Hesus Nazareno ng tunay niyang pamilya ay hindi lamang yaong kanyang mga kadugo, kundi yaong tumutupad sa kalooban ng Diyos, sa kalooban ng ating Ama. Hindi ito pagtalikod sa mahal na Birhen bilang magulang o ina ng ating Panginoong Hesus bilang tao. Si Maria
ay ina ng ating Pong Hesus Nazareno, hindi lamang sa laman, kundi dahil sa lubos niyang tinutupad ang kalooban ng Diyos. Kaya mga minamahal na kapatid, bago pa ipinaglihi si Jesus sa kanyang sinapupunan, tinanggap na ni Maria, tinanggap na siya ng buong puso sa pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya't sa ating pagdiriwang ngayon, hindi lang natin ginugunita ang isang pangyayaring sa kabataan ng ating Inang Maria, kundi ang pagiging isang babaeng buong buhay na nagsabing oo sa kalooban ng Diyos. Buong buhay na nagsasabing oo sa kabutihan ng Diyos para sa Kanya. Kaya mga minamahal na kapatid, marami sa ating lumalaking nakaugat sa pananampalatayang Kristiyano, tayong lahat ay nabaptismuhan, tayo nakatanggap ng sakramento ng binyag, tayong lahat ay may mga debosyon, nagnonobena at nanalangin sa loob ng ating tahanan. Subalit, mga minamahal na kapatid, kung tutuusin sa mga sandali ng ating buhay, minsan nagkakaroon din tayo ng pagkakataon o karanasan na lumalamig ang ating pananampalataya. Nalulunod tayo sa maraming suliranin at pagsubok at minsan mga gawain sa buhay. O nakakaligtaan natin ang Diyos sa ating abalang-abala sa ating ginagawang araw-araw o pumuhay. Kaya po, sa kapistahang ito o sa ating pagdiriwang na ito, balikan po natin ang ating unang pag-alay sa atin sa templo. Hasandaling ang ating mga magulang, tayo idinala sa ating Panginoon. Tila bagay sinasabi ng ating mga magulang nung tayo binyagan, Panginoon, sa iyo na itong anak ko. Lahat tayo, mga minamahal na kapatid, ay hinahandog din sa templo. Inihahandog para sa ating Panginoon. Kaya tayong lahat ay may pananagutan, tayong lahat ay may dapat gawain na sundin ang kalooban ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Tulad ni Maria, pagkilala sa Panginoon, sinunod niya ang kalooban ng Ama sa kanyang buong buhay. Ito rin, mga minamahal na kapatid, ang inaasahan sa atin araw-araw bilang inhandog sa templo sa ating Panginoon na tayo'y gumawa ng kalooban ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal na kapatid, sa ating pagdiriwang ngayon, tila bagay nagbibigay si Maria ng halimbawa sa atin. 3 aral upang tayo'y magkaroon ng tunay na pananampalataya, pinapalakas sa pag-asa at buhay sa pag-ibig araw-araw. Una, mga minamahal na kapatid, pinapahintulutan nating muli ang Diyos ang manahan sa ating buhay. Sa pagdalo po natin ngayon, pinapahintulutan po natin ang Diyos sa ating buhay na manahan sa atin. Muli po nating hinahandog sa Kanya ang ating buong pagkatao. Kaya ito ang maganda para sa atin. Tuwing Biyernes sa ating debosyon, muli nating inihahandog ang ating sarili. Pinapahintulutan natin manahan nawa ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Pangalawang ipinapala sa atin ni Maria sa pagdiriwang natin ngayon, inialay natin ang ating sarili sa Diyos araw-araw. Ibig sabihin, mga minamahal na kapatid, huwag nating kalimutan ang Diyos ay sumasa atin. Palaging ipinapaalala, ang Diyos ay sumasa atin. Sasabihin po natin, weekly tayo pumupunta sa dambana ng Pong Hesus Nazareno. Ngunit sa araw-araw, ginagabayan tayo ng Pong Hesus Nazareno, sumasa atin ang Kanyang Espiritu, ang Kanyang kabutihan, dahil isinasa sa buhay natin
sa pang-araw-araw nating buhay. At tunay, mga kapatid, ang pangatlong aral, ang tunay na pamilya ay nakabatay sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang ating pamilya, hindi lang sa sagana, sa yaman o pagkilala sa pamilya, kundi ang tunay na pamilya ay nakabatay sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, sa ating pagpapatuloy ng ating paglalakbay, nauunawaan po natin bakit kailangan natin maghandog muli ng ating sarili. Tulad ni Maria, buong-buong ang kanyang pag-oo sa Panginoon. Nawa ang ating presensya, mga minamahal na kapatid, hindi tayo kalahati, hindi tayo nagkukunwari, hindi lang tayo gumagaya. Buo at totoo ang ating pagparito. Hindi man tayo nagsasabing oo sa Panginoon mula sa ating mga bibig at binibigas natin. Ang ating presensya ngayon ay tunay na nagsasabing, iyo ako, Panginoon. Sa iyo ako mananahan at palaging humihingi ng tulong at lakas upang magpatuloy tayo sa ating pagbuhay, paglalakbay na ibinibigay sa ating lahat. Kaya po ngayon, patapos ang araw, patapos na ang buong araw, tunay ba tayong buong-buong ibinibigay ang Diyos? Kung babalikan po natin ang ating buhay ngayong araw na ito, simula sa paggising hanggang sa ngayon, sumunod ba ako sa kalooban ng Diyos? Tunay bang nanahan sa akin ang aking Panginoon? Dahil kung tayo gumawa ng kabutihan, tunay nating masasabi, ang Diyos ay sumasa atin. Kaya mga minamahal na kapatid, ito ang pinapala sa atin ngayon. Sa pagtitipon natin ngayon, tiyak lahat tayo nagpapasalamat sa Kanya. Lahat tayo'y nagpapasalamat sa buhay at lakas na ipinagkakalob sa atin ngayon. Nawa ang paghandog natin ito sa oras na ito, naway magbunga para sa atin, hindi lang sa araw na ito, kundi sa mga susunod pang mga araw, upang tayo'y totoong naglalakbay kasama ang Diyos na tinatawag tayong Kanyang mga anak, Kanyang mga kapatid, at Kanyang mga deboto sa paglilingkod at buhay na wagas na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Tumayo na po ang lahat. Dasalin po natin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin namin kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibig-balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili.
upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katwiran ay lumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at abag, gawin mong ubasa ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. Maupo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at pinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming siling pagpapalat, buhay na dalisay. Pagpapalat, buhay na Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya ay iniluwal ni Maria na hindi muwabawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkaberhen, ay paging dapat nakalugdan mo ang aming paghahain sa pagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siyang Panginoon kasama mo at ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat kay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na bering nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Berhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ng mga hukbo, nabubuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito
kaisa-isahan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling maubuhay. Higit sa lahat ang mga pangalang inialay at inaalala po natin sa ating pagdiriwang. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal nang namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Sa tagubilin na manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahin dulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristong nagpapaalala sa ating lahat. Lahat tayo'y kanyang mga kapatid. Lahat tayo'y kabilang sa kanyang pamilya upang sumunod at palaging sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ito siya, ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanang sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria, who is simple and fair in loving God. You're the woman, Mary is your name. Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria, Ave to thee of our redemption, Ave to the name of Mary. Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria, who is simple and fair in loving God. You're the woman, Mary is your name. Hail, Mary, full of grace, the Lord is with you, and blessed are you, blessed are you among women. Maria, Ave Maria. Panawagan para sa ordinasyon. Sila Seminarian John Mark Vince Luz at Ken Patrick Habana
ay tinatawag na tumanggap ng banal na orden ng pagkadiakono. Sila ay oordinahan sa darating na December 6, 2025, Sabado, sa Minor Basilica of the Immaculate Conception, Manila Metropolitan Cathedral, Intramuros, Manila. Ang sino mang may nalalaman na maaaring maging hadlang sa kanilang ordinasyon ay may tungkuling ipaalam ito sa ating Kura Paroko, Reverend Father Ramon J. Licuanan. Maaaring makipag-ugnayan sa Rector's Office na may numero bilang 8733-4945, Local 100. Patuloy po nating ipagdasal sila Seminarian John Mark Vince at Ken Patrick. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 50 pesos. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Lumuhod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian magpasawalang hanggan. Amen. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang sa pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay maging dapat naming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama naming, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila'y naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan
upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Ihahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng tuwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Imo kayo sa pagbabasbas. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sang katauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawan namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imayat dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malhating Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kay taglay ang kapayapaan ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhati ka Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal